Musta? May bagong malupit na anime tayo ngayon. Like at subscribe ka na rin para lagi kang bida-bida sa kwentuhan ng inuman yung magtotropa. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa isang di pinangalanang dungeon o ruins, ay pinakita na nga itong bida natin na naglalakbay ng mag-isa, hanggang sa magulat na nga lang ito ng isang pangmalakasang halimaw ang sa kanya ay bumungad, at napaisip na lamang kung ano ang pasalubong niya kay Papa God since mukhang last day niya na sa mundo, at siyang tunay nga ay dinambahan na siya ng halimaw ora mismo. Kalaunan ay pinakita naman na mukhang na-delay ang flight niya sa langit, ngunit sa kasamaang palad, at lubos kinagulat na nga ng ating bida nang makita na siya ay naging kalansay at puro buto na lamang. As usual, pa-flashback na nga ang bida-bida natin kung saan ekwenento ang buhay adventurer niya, at iba pa lalo na mahihirap na maagang araw inuumpisahan ang kani-kanilang araw, di tulad ng mga maharlika at rich kids na kahit tanghali na raw magsigising ay sana all na lang. Pero di naman daw lahat dahil meron din siyang kaibigan na scholar na ubod ng sipag sa research at di na halos natutulog. Well anyway, ibang araw ang istorya sa mga tulad niyang low bronze class adventurer, na pinanganak at lumaki sa isang pipitsuging bayan, sabay pakilala ng sarili na si Rento Feina. Isa lang naman daw ang dahilan kung bakit paagahan ng gising ang mga adventurer, at yun ay ang paunahan sila sa mga trabaho na provide ng Adventurers Guild base sa iyong rank at skill. Uy Rento, pupunta ka na naman ba sa Labyrinth of the Moon's Reflection? Ika na nga ng mga kapwa adventurer niya. Oo naman itong binata na kinamangha na nga ng mga lalaki at tila daily routine ng ating bida na no choice din dahil mukhang ito lamang ang trabaho na akma sa kanyang antas. Solo rin daw ang galawan niya di tulad ng iba ng may mga kagrupo o may party, choice niya naman daw ito. Ngunit bukod doon ay sadyang mahina lang raw talaga siya, na sa 10 taon niyang pagiging adventurer, ay bronze parent siya, second to the last sa lahat ng ranking. Sa kabila nito ay nakakaraos naman daw siya, sa pahunt-hunt ng monsters at pagbebenta ng mga magic stone at iba pa sa guild, at proud pa nga na may emergency fund siya na naitatabi. Hanggang sa dito na nga siya nagulat nang makita sa lubos na laspag at na-explore na Labyrinth of the Moon's Reflection, ang isang lagusan na ngayon lamang niya nakita. Yehey na nga ito at mukhang nakadiskubre raw siya ng isang secret passageway, na lubos kina-excite na nga nito at baka makahanap siya ng mga pangmalakasang kagamitan at sandata. Dapat pala di ko na lang pinansin, ika na nga nang nagkikwento nating bida, ngunit pinasok ko peren ang kaduda-duda't delikadong lugar ng mag-isa, sa Smeriasep ang tanga ko, at dito nga raw niya nakaharap ang isang dragon, ang pinakamalakas sa lahat ng halimaw, na sa tanan ng buhay niya ay di niya aakalain na makakakita siya. Sa tindi nga raw ng presensya nito ay di na niya nagawa pang gumalaw man lang. Tsaka kahit naman daw makagalaw siya ay ano ba raw laban niya sa isang alamat at pambihirang nilalang. And boom, balik sa kasalukuyan ng kalansay nating bida, na lubos ang pagtataka at papaanong buhay peren daw siya sa kinain na siya ng nasabing halimaw kanina. Teka, buhay peren ako diba? Pagdududa na nga nito at di talaga makapaniwala. Hanggang sa dito na nga niya mapagtanto na isa na siyang immortal na halimaw na kung tawaging ay undead. Ngunit kayang-kayang puksain ng isang bishop o priest sa simpleng purification magic lamang. So meaning namatay na nga ako, pero bakit may malay peren ako tsaka lahat ng alaala ko nandito peren? Pagtataka na naman nga ni Rento sa mga nangyayari. Balik kaya ako sa bayan, sabay sumagi sa isip na huhulihin lamang siya ng mga ito at ipapadala kay Papa God. Mali, ayaw ko pa mamatay, pero di ba patay na nga ako? Sabay napakamot bungo na lamang at todo-todo na nga ang gulo ng isip niya. Ay ewan, kailangan ko muna makaalis dito, mukhang wala naman na yung dragon, sabay kinuha na nga ang kanyang espada at naglakad-lakad na. Pa-explain na naman nga si Rento na kalat sa buong mundo ang mga labyrinth, na pilit pinag-aaralan ng mga researchers dahil puno ng misteryo. Walang sino man ang makapagpaliwanag kung papaano o saan nanggaling ang mga ito. Basta't alam lamang nila ay iba-iba ang laki ng mga ito, na laman ng iba't ibang halimaw at sari-saring kagamitan. Dito na nga napagdesisyonan ni Rento na maghintay na lamang sa ibang adventurers na magawi sa Labyrinth of the Moon's Reflection, at hihingan niya ng tulong, sabay napaisip na dapat matutunan niya na muna magsalita since kalansay na nga siya at walang dila. Sa kung saan ay bigla na lamang lumutang ang katukayo niya na undead din, ngunit nang aatakihin na sana niya ay natamba siya sa bigat ng espada niya since wala na nga siyang laman para panghawakan ito.
buti na lang at nadapa rin ang kalabang kalansay. Dito na nga naisip ni Rento na baka nagagamit niya pa ang kanyang spirit energy, at siyang tunay nga ay siya niyang nagamit para matalo ang kalabang kalansay, sabay nagulat nang makitang na-recover mula sa not along undead ang nagamit niyang spirit energy. Dito napa-flashback na naman si Kuya sa panahong kausap nito ang kanyang kaibigan na researcher na galit man amit tila init na init sa Smeriasep pakikalma ang mga lapit, kung saan sa mga rare na pagkakataon ay maaaring mag-evolve ang kung ano o sino man, tulad ng isang undead na pwedeng mag-evolve sa isang ghoul, at tinawag nitong existential evolution. Ito na nga ang nagbigay ideya sa ating bida na maaaring ito ang nangyayari sa kanya ngayon kaya cocker-airing niya raw ang pagpatay ng mga undead nang maging ghoul na siya kahit papaano, at makabali sa kanilang bayan kahit magtago lamang siya sa likod ng isang balabal o maskara man lang. Habang sa kung saan ay pinakita naman si Ate Pinagpala na lubos nagtataka at di na bumibisita ang kaibigang binata na ating bida. Samantala, rekta nakipaglaban naman na itong si Rento sa bawat halimaw na makita niya, na unti-unti nga raw nagbabalik ng lakas at liksi niya. Hanggang sa bumungad na nga sa kanya ang isang slime na ayon sa bida natin ay medyo olots ang physical attacks, at kailangan ng magic para madaling matalo ito, na sa kasamaang palad ay wala siya. Wala namang naging choice si Rento kundi labanan ito ng mano-mano, na pwede naman daw basta't madali mo ang core nito o kaya may chop-chop hanggang sa di na makapag-regenerate. Bum-ira na nga ng atake ang slime na nagawang iwasan naman ang ating bida hanggang sa ribetan na nga niya ito ng atake na lubos kinagulat na nga niya dahil agad na't sambahan niya ang core nito kaya ayun lusaw ang lolo mo. Dito na nga niya kinolekta ang isang magic stone na drop nito kasabay ang mga tubig na naiwan ng slime na tinawag nitong clear slime fluids na ginagamit raw sa mga cosmetics na gustong-gusto raw ng mga kababaihan. Uy Sheila, nakahanap na ba ng party yung newbie noong nakaraang araw? Tanong na nga ng isang lalaki kay ate na front desk ng Adventurers Guild. Ayon sa dalaga ay wala pa nga raw siyang nakikitang akmang grupo para sa nasabing newbie, at hinihintay si Rento na paghihingan niya sana raw ng advice kaso di pa raw nagpapakita since kahapon pa, na maging si Kuya ay pinagtaka. Huwag nga raw mag-alala si Kuya at sinabihan niya naman daw ang newbie na ipapakilala niya ito sa isang veterano, at pansamantala, since tila nangangailangan daw ang dalaga, ay nirekomenda niyang pumunta na muna sa Labyrinth of the Moon's Reflection, since ito ang pinakamadali-dali at akma sa mga newbie na tulad nito. Samantala, napagtanto ni Rento na hindi na siya nakakaramdam ng antok o ni gutom man lang, na ayon dito ay dahil nga undead na siya, tsaka tatagos lang naman daw sa mga kalansay niya, hihi. Dito na nga siya napamuni-muni at sa magdamag na paggagrind niya raw para sa existential evolution ay tila matagal-tagal pa bago niya maabot ang goal niya. Ngunit kahit papaano naman daw at least ay naibalik niya na ang kanyang liksi, may supot na apoy na rin daw siya, tsaka nagagamit niya na rin daw ang divinity niya kahit undead daw siya, nakapakipakinabang lalo na sa pag-purify ng anuman, maging sa pag-delay ng pagkasira nitong pagkain niya. Sana nga raw ay may katawan na siya sa mga susunod na araw nang magawa niya ng makakain ng tinapay, sabay muling binaling ang kanyang isip sa kung papaano niya ma-achieve ang existential evolution. Medyo play safe daw muna siya ngayon basta't consistent na nakakatalo ng mga halimaw, 1, 2, basic na nga lang daw sa kanya, 3 pataas, ayun medyo mahirap pa sa ngayon, tas kung talagang di kaya, edi takbo na lang ako, ika na nga ng bida nating todo plano. Drama mode na nga si Rento at napakahina nga raw niya, dahil sa 10 taon niya na adventurer, o kung susumain ay 20 years kung kasama training, ay wala man lang siyang masasabing malakas sa kanya mapaspirit energy. Mana pa yan, o divinity di tulad ng ibang mga adventurer. Aminado naman daw siya na di siya ka-adventurer, at usually ang iba susuko na lamang at magsasaka na lamang sa kanilang village o kaya maghahanap na lamang ng ibang trabaho, pero talagang bida-bida ko eh. Nang damay na nga rin ako ng kaibigan ko kung saan nagpapaturo ako tungkol sa magic at monsters, inaraw-araw ko na rin training ko ng walang palya. Maging nawawalang mga mekmek penatos ko na rin makaraos lamang at maabot ang aking pangarap, ang maging mithril class adventure. Ito raw ang dahilan kung bakit nabubuhay pa rin siya hanggang ngayon, kalansay man o bangkay, wala sa kanyang makakapigil at dito buhay ay iaalay. Dito na nga niya napansin habang kalaban ang mga nakakasalubong na mga halimaw, ang unti-unting niyang paglakas, hanggang sa nang siya ay nangongolekta ng slime fluids, ay lubos kinagulat. Nang maabsorb ang spirit energy ng nasabing halimaw,
na siya nang ang nagpabago sa kanyang anyo at nadagdagan na ng mga laman ang puro kalansay niyang katawan. Yehe-yehe na nga ito at sa wakas isa na siyang ghoul, at lubos na excite na kung ipagpapatuloy lamang niya ang kanyang nasimulan ay sinong makakapagsabi kung anong higher rank ang na undead ang pwedeng maabot o maging siya. Napansin niya rin na nagagawa niya ng makapaglabas ng boses, ngunit mukhang kakailanganin niya muna raw ng practice at tinalo niya pa yung tropa mong lasing na may hangover nag-aamon sa mic at binanatan karaoke ng mag-isa lamang buong magdamag at wasak na wasak ang boses kinabukasan. Like at subscribe ka na rin kung may kakilala ka, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.